Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakalungkot na balita dito kay Polkadot, kung saan ay patay na raw itong si Polkadot. Kaya oo, tama po ang narinig ninyo. Ang dating tinatawag na Ethereum killer o ang project na nangako ng Web3 revolution ay sinasabing wala na po siyang buhay. Pero totoo nga ba ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 13 reasons or 13 dahilan kung bakit sinasabing patay na itong si Polkadot. Ayon po yan sa isang viral na thread mula kay Nancy sa X. Aalamin po natin kung paano po nagsimula ang hype ni Polkadot, kung bakit hindi ito nag-sustain, kung bakit hindi nag-sustain ang mga users at developers, at kung anong mga pagkakamali ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya, yan, bago tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po nagsimula ang hype nitong si Polkadot. Ayan, noong taong 2017, halos lahat ay nasasabi kay Polkadot. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakalikom na agad ito ng $144 million sa kanilang initial coin offering or ICO. Sa mga sumunod na taon ay umabot pa ito ng karagdagang $43 million. At pagdating po ng taong 2021, si DOT ay umabot po sa presyo na $55 at ang kanyang market cap ay lumagpas po sa $50 billion. Marami po ang nagsabing ito na ang magiging susunod na Ethereum. At dahil sa kanyang parachains, shared security at advanced blockchain design, mukhang siya nga ang magdadala ng tunay na Web3 future. Pero hindi ito ang nangyari. Ngayon bakit nga ba walang users na dumating? Sa kabila ng matinding hype at ganda ng kanyang technology, si Polkadot ay hindi nakakuha ng real users. Ayon kay Nonzi, no killer app, no sticky users. Ibig sabihin ay walang isang application or project sa loob ni Polkadot na naging sobrang gamit or popular. Isa-isang inilaunch ang mga parachains pero halos wala namang nagtagumpay. Pagdating po ng taong 2025, ang kabuuang daily users sa lahat ng parachains ay bumaba na sa mas mababa pa sa 5,000. Sa madaling salita, halos wala nang gumagamit. Bakit naman po umalis ang mga developers? Ang pag-develop kay Polkadot ay hindi madaling trabaho. Gumamit po ito ng Rust and Substrate, mga makapangyarihang programming tools, pero hindi madaling aralin, lalo na kung ikukumpara kay Ethereum na mas developer friendly. Noong taong 2022, meron pong humigit kumulang 2,400 na active developers itong si DOT. Pero pagdating ng 2024, halos kalahati sa kanila ay umalis na. Ano naman po ang nangyari sa parachain auction? Isang malaking innovation noon ang tinatawag na parachain auctions, kung saan kailangan pong ilak ang iyong DOT tokens ng hanggang 2 taon para lang makakuha ng slot. Pero imbis na makatulong, ito ay naging pabigat dahil nakatali ang DOT tokens ng mga tao, bumagal ang galaw ng ecosystem. Nawalan po ng motivation ang mga users at projects at nabawasan ang overall activity ng network. Paano naman po naging magulo ang governance? Isa po sa mga ipinagmamalaki ni Polkadot ay ang kanilang on-chain governance. Pero ayon sa mga obserbasyon, ito ay napunta lang sa kamay ng malalaking holders o whales. Noong taong 2024, mahigit $129 million ang ginastos mula sa treasury. Pero konti lang ang nakita ng community na resulta. Bumaba po ang voter turnout at kasama nito ang tiwala ng mga users. Bakit hindi naman napansin ang mga tech upgrade? Si Polkadot ay hindi tumigil sa pag-improve.
Ipinakilala pa nila ang Polkadot 2.0 na may mas mabilis na consensus, mas flexible na scheduling, at mas mataas na scalability. Pero huli na po ang lahat. Maganda nga ang tech pero wala nang may pakialam. Ayon po kay Nonzi, ayan po ay ayon kay Nonzi, at sa puntong yan ay lumipat na ang atensyon ng mundo sa ibang projects. Nawalan na ng narrative itong si Dat. Ano na po ang natira kay Polkadot ngayon? Kung titignan po natin ngayon ay andyan pa rin ang technology ni Polkadot. Buhay pa ang shared security at interchain messaging, pero halos wala nang gumagamit. Si DOT ay nasa presyo na lang na mababa sa $5. Ang dating promising project ay halos wala na sa radar ng crypto community. Tama po ang sinabi ni Ginoong Nonzi, Polkadot proves tech doesn't equal traction. Kahit gaano pa kaganda ang iyong technology, kung walang users at narrative, wala rin itong pupuntahan. At yan ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ay may ilang mahalagang aral tayong makukuha dito. Una ay hindi po sapat ang magandang technology para maging matagumpay ang isang crypto project. Kailangan po na may user adoption, may gumagawa ng projects, at may buhay na community. Pangalawa, kung long-term investor ka naman po, dapat mas malalim ang research mo. Hindi lang tayo dapat basta sumasabay sa hype. Tanungin po natin palagi, gamit ba ito ng mga tao? May real value ba ito? Pangatlo, ito ay paalala rin na dapat nating bantayan ang treasury spending at governance ng mga coin na hinahawakan natin. Kung wala pong transparency, maaring masayang ang ating investment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, masakit makita ng isang once promising project tulad po ni Polkadot ay nawalan ng sigla. Isa siya sa mga una kong pinag-aralan noon at talagang impressive po ang kanyang design at vision. Pero tulad ng maraming crypto projects, hindi sapat ang innovation. Kailangan din ng execution. Kailangan po ng tunay na adoption, hindi lang puro speculation. Kaya ang tanong ngayon ay patay na nga ba talaga itong si Polkadot o may chance pa siyang bumangon? Para sa akin ay habang may natitirang tech at community ay may pag-asa pa naman. Pero mahirap na itong maibalik sa dating glory kung hindi po nila agad maibalik ang user base at tiwala ng community. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.